sagutin na directly, di ba? Directly, yes. Tapos sabi niya, no, mali nga yung grammar na sinabi, pero hindi ko na rin pinansin. Tapos, hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. So ito na kabibig ha, na interview ni Corina Sanchez si Miss Malotikia. Naku, pinagtawanan si Claire Castro ni Miss Corina Sanchez. It's because shinare ni Miss Malotikia nung time na nagdebate si Claire Castro at Miss Malotikia na kung saan sabi pa ni Miss Malo na wrong grammar si Claire Castro. Of course, dapat perfect grammar ka kasi under spokesperson ng presidente ng Pilipinas. Tapos malalaman lang natin na wrong grammar pala itong si Claire Castro. Kaya parang napatawa si Corina Sanchez, 'di ba? Kahit alam mo, nobody's perfect, pero dapat you have to be very careful because you're bringing the name of the office of the president. Kaya napatawa si Corina Sanchez. Kaya nga, Claire Castro, wag masyadong feeling hirap. Wag masyadong feeling. Tingnan mo, napupuna na ang mga, kahit konting mga pagkakamali mo, napupuna ng mga tao. At ito ay nagpatong-patong na. Akala kasi ni Claire Castro, marami siyang supporters. Sabi na isang netizen, good job, Professor Malotikia. Ikaw lang talaga ang panlaban namin kay Claire Castro. Sana sana din may bardagulan si Claire Castro at si Atty. Rowena Anguanson, lalo siyang mapapahiya. Ano na, clearing, nakakahiya ka na talaga. Sa totoo lang. Tama, kulang talaga si Auntie ng manners sa pagsasagot as an info officer. Naging, unprofessional, bilis umatake na wala pa sa lugar. She is taking it personally, not thinking that she represents the voice of the government or even in the Malacanang Palace. Nahawa na yata sa Pangulo, parang walang sense ang mga sinasabi, parang palaging lutang. Need na palitan ng administrasyon ang ating spokesperson. Parang given na kay Auntie Claire ang pagiging pikon. Unprofessional minsan ang arrive. I agree sinabi ni Professor Malu na Auntie Claire should react in a nice way. Hot issue ang about sa flood control. Dapat nasa kamay niya lagi ang sagot. Hindi excuse na wala siyang kodigo. Feeling napakagaling kasi ni Auntie Claire kaya di matatanggap ang pagkakamali lalo nang nasupalpal siya ni Professor Tikia. Yun na kabibig ha. Ito yung video na pinag-uusapan natin. Watch this video kung saan napatawa si Corina Sanchez nung sinabi ni Miss Malo na, ay, hindi ko napasin kahit wrong grammar si Madam Claire. So watch this video kabibig. As in, mahuhook ka talaga sa ito yung magandang conversation Corina Sanchez and Miss Malotikia. Talagang very classy, very professional, yung walang nagbabat-in, walang nagdidiba. Okay naman magdidebate as long as you know your limitations, you know your boundaries. Pero kung feeling mo na ikaw na ang magaling, edi bahala ka, maging Claire Castro ka. Watch this video. Bagong kalaban ni Claire Castro. Yan na ngayon ang bago niyang title. Professor Malotikia is in the house, political analyst, pollster, and columnist. Ayan, hello. Is that a badge of honor that you are now the nemesis of the presidential information officer? hindi naman. Pero kung gusto mong turuan yung communications, kung gusto mong turuan ng paano ba ang political communication, political strategy, it's a badge of honor kasi kailangan natin turuan kasi yung mga nasa comms, baka akalain siya yung modelo. 'Di ba? Mahirap naman kung hindi tama dun sa basic na lang napakahirap. Kasi kapag si Yusek Claire naman ang nagsasalita on her own, maganda, very impressive. Pero ano ba nangyari sa inyong dalawa? May nakatapat siya na may impormasyon na hindi siya handa? Oo, parang hindi naman dapat kami magkasabay. Hiningi naman ang permiso ko kung willing daw ako. Kasi siya yung unang guest. Hiningi ako ng permiso. Okay ba magsama kayo? Sabi ko sa akin, okay. Ewan ko sa kanya. So, siguro pumayag. Kaya ganun yung pagkalatag nung TV show na yon. Hindi niya siguro alam na ako yon. Napag-usapan ng Ghost Project. Oo. Di ba? At hindi niya rin alam na ididiin ko. Kaya nga ang parati kong sinasabi, nandun ako dahil mahal ko ang Pilipinas, kinumbida ako. Kaya magtatanong ako ng directly sa kanya. Ano ba yung offensive
question? Kasi nung kay Gutese kasi tinanong kami, ano nangyari kay Kudesa? So sabi ko, yung nakakatuwa, yung sinabi ni Congressman Ko, dahil practically, kinonfirm niya yung testimony ni Gutesa. Tapos tinanong sa akin, alam niyo ba kung nasan si Gutesa? Ang sagot ko, baka gusto niyong itanong kay Yusek yun. Bakit ko sinabi yun? Kasi when you're the spokes of government, you represent government, right? You represent the office of the president. You represent the state. So kaya ko siya binigay. Sa amin naman, wala doon sa gobyerno. She was offended by that. So kaya doon nagsimula na, sandali lang, ba't ka ma-offend? Ikaw, representative ka ng estado dito. Pwede namang sagutin. Pwede sagutin na directly, di ba? Directly, yes. Tapos sabi niya, mali nga yung grammar na sinabi, pero hindi ko na rin pinansin. Tapos binalikan ko uli na, why don't you say it in a nice way? So you don't insult the public listening to you. Hindi ba pag spokes ka, malumanay ka? So, communications 101 kayo, right then and there. Oo. Tapos sabi ko, paano maiintindihan ng taong bayan kung gigil ang spokes? So siguro she was offended by that. I wasn't planning to offend her. But did you make up after the interview? I reached out. Ako ang nag-offer ng hand. And yung tatlong host doon nakatingin, so she had to, offer at nagbeso-beso. So yung picture na linabas, talagang nakangiti naman kami. Sa akin naman, walang masama yun eh. Sa isang demokrasya, pag nagtapunan kayo ng mga posisyon, sa dulo, dapat iniiwan mo na yun. But in your assessment, she was not prepared to answer, especially about not only Gutesa, but the Ghost Project. the facts and figures about the Ghost Project. Yes. So I was so surprised. Di ba, if you're the spokes or whatever her name is, I usually call her the official barker. Okay. Right? So, if Hindi mo you're... maalala ang pangalan niya. Grabe ka Hindi naman. talaga. Oo. Claire Kaya Castro. BFF ako ng BFF. In fact, during the interview, sinabi ko, yung BFF ko. Pareho pa naman kami nakapula. Kaya linuloko kami ng mga hosts. So, ang sabi ko sa kanya, hindi niya alam ang Ghost Projects. Ang punto ko doon, sa Ghost Projects, ghost nga di ba? May nagplano, may nag-alat, may binayaran. Pagpunta mo doon, wala. Ba't hindi makasuhan yung 482? I agree. Di ba? Unahin mo muna yon bago itong hahanap ka pa ng ebidensya. Di ba? Ito ang paper trail nasa kanila. Ang money trail nasa kanila. Ang sagot sa akin, hindi daw niya alam ang datos, hindi daw niya alam na ako yung magiging kaharap niya. But isn't data, if you're the spokes, that's like back of your hand. Alam mo. Kasi anytime, somebody will ask you. Right. But she makes a distinction that she is not the spokesperson. Ayaw daw ni Presidente ng spokesperson. Ay, nakakahiya naman ko rin na kung ang spokes mo ay ganun. Well, she calls herself the Presidential Information Officer or Communications Director. Di ba? Pag information officer ka, data is like your life. Yun na nga, kabibig. Yun na yun. Ngayon, I don't know kung meron bang press con si Madam Claire. So far, si BBM lang ang palaging nagsasalita ngayon, no? Ako, sabi ng iba, baka sign na yan, napapalitan na si Claire Castro. Baka naghahanap na si BBM kung sino ay papalit ni Madam Claire Castro. Kasi alam nyo, kabibig, yung sino ba yung yung kahapon na press con ni Madam Claire kung saan parang palikoy-likoy yung sagot niya tungkol sa tungkol kay Bersamin. Tapos sinabi ng isang news reporter or newscaster na, kailangan naming malaman kasi taxpayers ang nagtatanong. So kung taxpayers ang nagtatanong, obligado tayong sumagot. Ay, yun kabibig, nagpalakpakan ang mga tao. Nagpalakpakan ang mga tao dahil nasupalpal talaga si Claire Castro sa sinagot ng isang reporter. So ngayon, si Claire Castro, parang aywan ko kung ano ang feeling ni Claire Castro ngayon. Basta, sabi nila, baka si Claire Castro, mapalitan na yan. Sabi nga ni Miss Malotikia, kung pwede palitan na si Claire Castro. Kasi the more na papangit ang imahe ng Office of the President, the more na mawawala ng tiwala ang mga tao dahil sa spokesperson daw. Wala ng tiwala ang mga tao kay BBM, mas lalong bababa ang trust rating ng Pangulo dahil sa kanilang spokesperson na kung ano-ano man lang ang mga sinasabi at ano-ano mga sagot na wala dito, wala doon. Sabi nga ni Chavit Singson, ay nako girl, gano'n talaga tawag ni Chavit Singson kay Claire Castro, attack dog daw. Sana daw hindi maging attack dog si Claire Castro kasi opisina ng presidente ang kanyang, ang tawag dito, dinadala. So kabibig, ano ang inyong komento hinggil dito? Okay lang ba sa inyo na antena si Claire Castro pa rin? Ako,
kung mag-change ng attitude si Claire Castro, hindi naman ibig sabihin, kasi nag-wonder yung ibang tao, inaral nga ba ni Claire Castro ang posibleng maging sagot niya sa mga tanong ng mga tao? Kasi sometimes, piloso pa. So, kung paano sinagot ni Claire Castro ang tanong ng mga reporter, it means yun ang statement ni BBM. Kaya nga natanong itong si Claire Castro ni Corina na kung paano mo sinagot ang tanong ng reporter, yun ba ay galing kay BBM? Pero sometimes sinagot ni Claire Castro, may mga ano din siya, mga idea, may mga point of views na sinalit niya doon. So it's not 100% kang BBM na sagot. Baka almost all, maybe 90-10%, 90 kay Claire Castro, 10% kay BBM. Di ba mga kabibig? So, ito Pangulo dapat humarap sa publiko sa gitna ng krisis, hindi ang expose or speaker, spokesperson. Naniwala ang isang eksperto na sa krisis na kinaharap sa bansang kasalukuyan, Pangulo na dapat ang mga humarap sa publiko, hindi ang kanyang spokesperson. So, ngayong araw na to, si Pangulong Bongbong Marcos na ang humarap, mga kapipig. Sabi dito, sa panayam ng DZMM Teleradyo kay Ron Habal, Pangulo ng Reputation Management Association of the Philippines, sabi niya dito, madugo ang hinaharap ng presidente ngayon. In fact, dapat siguro all hands on deck, dapat ang lahat ng tao sa gobyerno dahil sa hindi pwedeng magkamali. In fact, nakikita na natin ngayon paunti-unti maraming pagkakamali ang nangyari. Diba? Tama yung sinasabi. Diba? So marami ng pagkakamali tapos may spokesperson na puro pagkakamali, 'di ba? Sa isang malaking crisis, you don't delegate communication. It's up to you to already to be able to calm kasi lahat impacted na eh. Mayroon tayong tinatawag na institutional crisis. May issue ng credibility. May sinasabing delikadesa, tapos hindi pala. People are now increasing their mistrust. Mahirap yun. Kaya nga sabi ni Miss Malu na habang masisave pa ang trust rating ni BBM, ay palitan na si Claire Castro. So, ito pa hindi lang ito, may political crisis pa. May mga nagsasabing kung ano-ano tungkol sa personal na buhay. At the end of the day, more than confidence crisis, it's already almost down to government crisis. Kapag ganito na kalala, one cannot delegate the communication through a spokesperson. On a peacetime, on a regular time, okay lang yun, di ba? But once and for all, it requires now a presidential address. Dapat ganun. Yun nga. Hindi po si Claire Castro na harap sa media at sasagot sa mga tanong. So, kabibig, ano sa palagay yun? Dapat na bang palitan si Claire Castro? Yun na kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.